Narito ang mga balita sa araw na ito. North Korea, nagbanta ng nuclear strike sa South Korea. Nagbanta ang leader ng North Korea na si Kim Jong-un na gagamit ng mga nuclear weapons at permanenteng wawasakin ng South Korea kung kakantiin sila. Ayon sa ulat ng state media ngayong Biyernes. Ito'y kasunod ng babala ng leader ng South Korea na babagsak ang rehime ni Kim kung susubukan itong gumamit ng mga nuclear weapons. Bagamat karaniwan ang ganitong mga pahayag sa pagitan ng magkaribal na Korea, dumating ang mga komentong ito sa gitna ng tumitinding tensyon dahil sa kamakailang pag-amin ng North Korea sa kanilang nuclear facility at mga missile tests. Sa pagbisita sa isang Special Forces unit, sinabi ni Kim na walang pag-aalinlangang gagamit ang kanyang militar ng lahat ng pwersang pagdigma, kabilang ang mga nuclear weapons, kung sasalakay ang South Korea sa soberanya ng North Korea. Idinagdag pa niya, the permanent existence of Seoul in the Republic of Korea would be impossible. Nagsilbing tugon ang mga pahayag ni Kim sa talumpati ni Pangulong Yoon Suk-yeol ng South Korea sa Armed Forces Day, kung saan inihayag niya ang pinakamakapangyarihang ballistic missile ng South Korea at nagbabala na ang anumang paggamit ng nuclear weapons ng North Korea ay magdudulot ng pagbagsak ng gobyerno ni Kim dahil sa matatag at napakalakas na alyansa ng South Korea at United States. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. BINI, tampok bilang Rising Girl Group sa website ng Grammy Awards. Itinampok ang P-pop group na BINI sa website ng Grammy Awards bilang isa sa 12 rising groups sa buong mundo. Binanggit sa artikulong 12 Rising Girl Groups to Know Now, Flow, Kiss of Life, BINI, Citizen Queen and more na inilathala nitong Huwebes na inaasahang makaka-impluwensya ang BINI at iba pang grupo sa hinaharap ng girl group culture. Amid K-pop's global domination, Filipino pop, commonly known as Pinoy pop or simply P-pop, is becoming one of the fastest growing music markets. Leading the revolution are the 8 women of BINI: Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacey, Mika, Joanna, and Sheena. Saad sa artikulo. Idinagdag pa nito, first seen in ABS-CBN's 2019 training program Star Hunt Academy, BINI has captured Southeast Asia with EDM-driven pop production and a blend of English and Tagalog lyrics. And as the first Filipino act to enter Spotify's Top Artist Global Chart and to perform at the long-standing KCON Festival, it's no surprise they've been dubbed the nation's girl group. Kasama sa itinampok sa site ang mga girl groups na Flow, Vicha, Kiss of Life, Artemis, Nizu, Black Swan, Citizen Queen, Say Now, For Eve, Eunice, at Seasons. Ang Grammy Awards ay isang prestihiyosong award-giving body sa US na kumikilala sa natatanging mga tagumpay sa industriya ng musika sa loob ng 65 taon. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Enrile, Napoles at Reyes absuelto sa 172 million pesos na pork barrel scam. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan 3rd Division nitong Biyernes sina dating Senate President at kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, kanyang dating Chief of Staff na si Attorney Jessica Gigi Reyes at negosyanteng si Janet Lim Napoles sa 172 million pesos na kasong plunder ay sinampa kadikit ng pork barrel scam. Ayon sa korte, ang tatlo ay na-acquit dahil sa kabiguang mapatunayan ng prosecution ang kanilang pagkakasala ng walang kahina-hinalang batayan. Nagpaabot ng pasasalamat si Enrile sa mga maestrado sa isang interview habang nagpahayag ng kanyang kagalakan si Napoles sa isang hiwalay na panayam. Gayunpaman, si Napoles ay mananatiling nakakulong dahil sa 2 pang hatol ng plunder na may kaugnayan sa pork barrel scam. Samantala, tumanggi namang sumagot si Reyes sa paulit-ulit na mga tanong kung naniniwala siyang naihatid na ang hustisya. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.